Ganun ho kasipag yung tatay ko. Masipag gumawa ng bata. Yan. Tapos yung bahay ho namin, ganyan po kaganda. Okay? 8 kami magkakapatid, bahay namin ganyan kaganda. That was 2017 yung picture na yan. Tapos when I was 13 years old, ako po ay maninisid. Alam mo yun? Meron kasi akong kilalang maninisid sa gabi. Oo. Pero sa akin, isda, hindi babae. Ha? Isda ho. Right? Para at least na malinaw tayo, magkaintindihan tayo. Ha? Okay? Ako po high school graduation lang kasi mahirap po yung buhay. Okay? Hindi po kami nakapag-aral ng college. Kasi nga, mahirap talaga yung buhay namin. Meron bang mayaman dito? Ha? Napaka-unfair naman, no? Tama ba? Right. So dito, yan po yung trabaho ko before nung pumunta ako dito sa Manila. Pero bago yan, bago akong naging joyride rider, ito yung kwento. Ang sabi ng parent ko kasi, papa ko, sabi niya, well, mag-aral kayo, at least high school yung matapos nyo kasi wala kaming maipamana sa inyo. Tama ba? Sino yung sinabihan na gano'n? Mag-aral ng mabuti para maghanap ng magandang trabaho. Tama? Ganon din yung sinabi sa akin before. And then, aral ako ng aral. Okay, nakapagtapos. Right after ng graduation namin, lumuwas agad ako dito sa Manila. Alam mo yung Bisaya. Tapos, okay, pagdating nga namin sa Cubao, kung saan kami iniwan, doon sa Farmers, sino yung nakakalam dito sa nice hotel doon sa Farmers? Okay? O, alam niyo yun. Tingnan niya, ito kwento. Nung iniwan kami ng kasama namin doon, ang sabi ni Mama, pag andun na kayo sa Manila, huwag kayong alis-alis, maligaw kayo. Kaya kung saan kami iniwan, andun lang talaga kami hanggang binalikan kami ng tao kasama namin. Yan. Ihing-ihing na kami, pero alam mo yun, doon sa probinsya kasi, pag may puno ng saging, doon na ihi. Doon kasi ang hirap eh. Hotel eh. Tama ba? Tapos hindi marunong magtagalog. Gutom na uhaw. Tama ba? So hindi pa makaano. Kung baga ganun talaga pag Bisaya. Right? So nagiging construction worker. Nagiging construction worker dito. Sino? Okay? So parehas tayo, no? Yun yung pinakaunang nadat na namin. Okay? After 3 months, umalis ako. Bakit? Nagtrabaho ako doon sa Apolonio Samson sa Balintawak Factory ng mga surot at lamok. Dami palang ganun. Okay? Daming lamok, daming surot pag construction. So nag-apply ako as a company delivery bago ako nag-joyride rider. Yan. So yun yung itsura ko, nakita yung ID. Parang tag-mark. Alam mo yun? Parang tag-mark, no? Ganyan ho ako kasi, after ko mag-construction, bilang na sa init kasi araw-araw sa biyahe. Rider talaga. Yan. So good news, kasi bakit? Nung mga panahon kasi na nagtrabaho ako, mayroong isang tao na kwento ko lang ng kaunti. Okay lang ba? Yes! Okay. Gusto kong ikwento to dito para at least na, di ba, hindi ma-shortcut. Nung panahon kasi na yon, naghatid ako sa L300 doon sa Montalban. Kasi ako po'y nakatira sa Payantas. Tinawagan ko yung brother ko. Sabi ko, Bisaya to. Sabi ko, Tol, Ubanta is in North Mang Chicks. Yan! Mang Chicks ha? Kasi dati yung binata ko Mang Chicks ha? Yung kaharap ko, halimaw pala. Alam mo yun? Yung mga galawan dati, yung mga recruiter talaga, yung mga networker na mga recruiter. Yan! Ganon yung nakaharap ko. Sabi niya sa tabi ko, ginanon niya. Inutusan niya, ipa-recruit ako. Yan, yung Bisaya. Ang sabi niya na hindi ko makalimutan, sabi niya sa akin, alam mo na ba yung M Global? Sabi ko, iwan ko, probinsyano ako Tama ba? At wala akong cellphone. Ang sabi niya, milyonaryo na daw siya. Sa isip-isip ko, natatawa ako. May milyonaryo bang nagko-commute? Tama ba? Ganun mo ako kanigatin. Right? Hindi naman talaga ako, kumbaga, sabi nga nila, pag negative financially, negative na din yung decision making. Tama o tama? Ayan. So ito na yung kwento. Yan. So ito yung taong nag-invite sa akin. Na-invite ako sa loob ng jeep. Okay? So, di ko alam kung paano kayo na-imbitahan. Kayo ba'y na-kidnap? Kayo ba'y nag-house sa online? Alright? O kayo ba, di ba? Kayo ba mismo yung in-approach na sinda ng script? Hindi ko alam Basta ako, napresentahan ako. Okay? Pero bago ako napresentahan, alam mo yun, bago ako napapunta ng office,
chicks yung, ano eh, kumbaga chicks yung pinain sa akin eh. Daming chicks dito, punta ka. Ha? Libre parking sa Ortigas. Napresentahan ako, that time, napresentahan ako, baliw na baliw ako. Sabi niya kasi, may kakilala ka ba dalawa? Okay? Ilagay lang natin yung isa sa Mag-match na yan, tapos dadami din. Yayaman ka na. Ako naman tong, di ba, ignorante. Tama? Kilala ha? Yung kapatid kong isa, si Armando, at yung isa kong kapatid, si Rolando. Ito na. Tama? Excited ako. Maraming gabi, umuwi ako ng payatas. Right? Kasi galing pa ako sa trabaho, makita niyo, mayroon pa akong bag eh. Excited ako. Sabi niya, wala, yayaman ako eh. Gusto kong yumaman. Ito na, pag-uwi ko sa bahay. Okay? Ginising ko yung mga kapatid ko. Tol! Gising! Yayaman tayo! Grabe, meron ako nakitang negosyo, yayaman tayo. Sabi ng pangalawa namin kapatid, si Rolando, sabi niya, Tol, may kanin dyan, may ulam, kumain ka. Gutom lang yan. Tama? Kasi sa angka namin, walang mayaman eh. Okay? Gutom lang yan. Ito pumatindi. Pagkagising ko sa umaga, sabi ko, grabe, yayaman talaga tayo. Kinabukasan, kasi sumama ako ng anniversary. Sabi ko kay Armando, Tol, payaman tayo. Pwede pa hirang 500. Pamasahe. Tama? So, ganun ako yung kwento namin. Sabi niya, pwede kang payaman, wala kang tira. Ang tirang ka pala. Alright? So, ito na. Yan. To cut the long story short, ginawa ko yung business. Okay? Ginawa ko yung business. Hindi ko alam kung paano kayo nakapagsimula dito. Pero sa akin, pinangkas advance ko yung pinanimula ko dito. Kung makita nyo, yung itsura ko, sino dito nakakita ng badyaw? Badyaw, oh! Tingnan nyo yung itsura na yan, parang badyaw. Right? So, nung mga panahon na yan, kasi siyempre, mga empleyado yung kapatid ko eh. Right? And then, pag humahataw ako sa gabi, galit na galit sila. Sabi niya, hayat ka. Kung ayaw mong matulog, magpatulog kang buwisit ka. Ako naman, nag-picture ako. Sabi ko lang, power! Oo ha? That time, umalis ako dun sa apartment na tinirhan namin. Negative yung mga kapatid ko eh. Ang sa akin kasi, bakit ako makikinig dun sa mga taong magbibigay sa akin ng advice na tumagal na sila sa mundong to na wala namang nangyari? Tumagal sila ng 10 taon kakatrabaho ni motor, wala. Tama ba? Ni gulong, walang mabili. Tama ba? So hindi ako nakinig sa kanila at ang sabi ng taong nagdala sa akin, sabi niya, kung meron ka man tao papakinggan, yung tao na kung saan may resulta, magandang buhay, yun lang yung pakinggan mo. Huwag mong pakinggan yung malugha. Yan. Alright? So, umalis ako doon. Ginawa ko dito part-time tong business. Ha? Ginawa. Sino dito nag-part-time? Wala lahat. Full-time yan. Full-time na yung business. Congratulations. Bakit? Okay? Ginawa ko siya ng 1 year and 4 months. Good news. 49,000 lang yung kinita ko. Yan. Once a day lang naman yon. Once a week. Okay? Once a week pala. So, equivalent of 2 months na ginawa ko part-time. Yan. Okay lang ba palakpakan natin? Okay? So, siyempre, nag-training ako. Yan. Ginawa ko part-time, tapos yung itsura ko. Imagine nyo ha. Wala ko makitang kagaya sa akin eh. Hindi, ang pupugi nyo na kasi. Nung araw kasi itsura ko, tingnan mo nyo naman. Tama? Ganyan yung itsura ko. Pero ang sabi ko lang sa sarili ko, Sir, kailangan mong gawin to kasi kailangan mong yumaman, wala kang pira pampaayos sa itsura mo eh. Tama? So, sipagan ko. Yan. And then, ito na. Itsura ko, dugyot na dugyot. Tama? Dugyot na dugyot. Pandemic time. Ginawa ko to full time. That was July 23, 2020. Kung hindi nag-pandemic, hindi ako mag-full-time. So, everything happened for a reason. Right? Yan. Diyan na sa Santa Rosa yan. Yung sa gitna naman sa head office yan. Right? Yan naman nag-claim ako ng pira. Iwan ko kung saan yan. Nakalimutan ko na yan. Right? Baliw na baliw ako. Nga lang, gusto ko yumaman. Akala ko madali. Tama? Akala ko madali. Bakit? Tingnan mo to ha. Ito yung panahon na andun kami sa Pasig. Yung power na power, payaman. Basta yung narinig ko sa apply ko, yayaman ka dito, yayaman ka dito. Ako naman tong walang pira, yaman pa rin. Walang pambayad. Tama? Hindi pala madali at alam nyo. Okay? Ito kaming tatlo nagsimula. Tatlo lang kami. At alam nyo ba, na isang buwan straight yun. Wala kaming pira. Ang ginawa namin makasurvive,
bibili kami ng yung tuna. Yung flex tuna, yung manghang. Okay? Damihan namin yung kanin, and then isang araw, isang lata lang ng tuna. Yun na yung pagkain namin. Straight isang buwan yun. Ulam. Grabe, no? Nung time na yun, grabe, sagad na sagad. Alam mo yung paknit na yung tsura, wala pang pira. Tama? Oo. Imagine niyo yan. And then sabi ko nung mga panahon na yun, sabi ko mag-quit na lang kaya ako. Meron pa dito quit? Ha? Bukas na, gabi na yun. Hindi madali. Basta ang naririnig ko lang sa apply ko, yayaman ganito, hindi ko narinig na, di ba? Hindi ko narinig yung negative na words sa kanya. Okay naman. Okay naman. Alright? Hindi ko narinig sa kanya yung negative. Basta ang sabi niya, yayaman ka dito. Okay? So, nung time na yon, alam mo yung nilagyan ko na heart? Mahal ko sana sila eh. Nag-quit nga lang. Di ba? Oh, yan sila. Kasi bakit? Nung mga panahon na walang-wala na kami, nung mga panahon mo, salita na lang yung payaman sa amin, wala nang pira. Ito pa matindi. Hindi, pinabarangay pa kami. Di ba? Yung wala ka na pira, pinabarangay ka mas kapitbahay mo dahil maingay kayo. Yung mataw lang naman eh. Nagsusumikap lang naman, humataw kami ng tulo. Di ba, siyempre maingay talaga, wala kami pambayad ng labi. Tama? Oo, sipag kami. Okay, sabi ko sarili ko, never na itong mangyari ulit. Okay? Tinanggal ko na yung mga dahilan, tinanggal ko na yung katamaran, tinundo ko na kasi ayaw kong maranasan ulit yung ganong sitwasyon. Alright? Ito na. Yan. So, tinudo ko siya, ginawa ko siya, nakabili ako ng unang motor. Ismas. Oh. I was 19 years old that time. Sabi ko, bili ako ng motor. Bakit? May chicks ako eh. Ang hirap mag-commute eh. Alam mo yun? Ang hirap mag-commute papunta mo sa chicks. Ito matindi. Nung nakabili ako ng motor, wala na akong chicks. Hindi no? Sabi ko, buwisit ng buhay na to. Kung kailan ako may motor, saka naman walang chicks. Kung kailan ako walang motor, saka may chicks. Alright? And then tinulog yung business. Nakabili din ako ng sniper. Yan. So, dalawang motor na nabili ko. Tama ba? Pag tinataka, gusto mo ba motor? Oo naman. Bakit? Baliw na baliw ako doon sa probinsya namin. Rosy yung motor, may chicks. Tama ba? O, pag binata ka ngayon, anong hinahanap mo sa buhay? Di ba? Hunting romantic relationship eh. Tama ba? Ganon din ako. Right? Nung binata ako, ganon din ako. Kasi walang libangan sa buhay eh. Yan. Ako mag-imagine ko eh. Okay, tinudo ko siya, nagkaroon dalawang motor, parehas blue. Okay? Ito na matindi. Ginawa ko yung business, tinudo ko, na-recognize ako as gold executive ng company. Ito matindi. Kung makita nyo, nagsimula ako, yung mukha ko parang badyaw. Kumita ng pira, nagbago itsura, good job na. Tingnan mo naman yan. Good job na yung purmahan. Yan. Naniniwala ba kayo pag ang tao may pira na, mababago itsura? So yun ho yung nangyari sa akin. Tinuloy ko po, mula nung July 23, 2020, hinataw ko po itong business na to. Okay, 1 year and 8 months, kumita ako ng 1 million. Grabe no? Alam niyo, inspired lang ako sa mga applyer dito eh. Kay Minto Rodel, kay Minto Reds, di ba? Nababaliw ako sa kanila. Dami, ang yayaman eh. Tama, dami sasakyan. Alright? Tapos ako nagsimula dati, walang-wala pa. Okay? Walang-wala pa. So, alam mo yun, from elementary hanggang nagtapos ako ng K-12, never ho ako nakatanggap ng medal ribbons. Bakit? Nung high school ako, lagi akong bagsak. Oo, ginagawa ko naman, pag bagsak ako, naghahakot ako ng graba, naghahakot ako buhangin para ipasa. Lagi akong bagsak, kinahamon ko suntukan yung advisor. Di ba? So, ibig sabihin, hindi totoo yung sabi nila na mag-aaral kang mabuti para gaganda buhay.
Hindi naman ako nag-aral ng mabuti. Gumanda naman buhay ko eh. Tama ba? Right? So, ito na makaganda. Bakit? Nung naging millionaire circle ako, sobrang daming tao, na-amaze ako. Alam mo yung stage doon? Right? Naglalakad ako papunta doon sa stage. Alam mo yung parang, yung parang in love ka. Yung doon sa first love mo. Yung parang, nung papalapit ka sa crush mo, tama, parang lumulutang ka. Ganon yung nararamdaman ko nung umakyat ako sa stage. Tama? Kasi sobrang sobrang saya ng puso ko na nagiging milyonaryo. Nga lang, milyonaryo title, wala namang pira. Tama ba? Sabi ko, milyonaryo. Accumulated, wala naman akong pira. Okay lang, at least milyonaryo. Tama ba? Meron nga manager eh. Manager, lang, walang money. Parang sabi ko, okay, hindi lang naman yan. Tama ba? Ito na. Ito yung mga tao naniniwala sa akin. Okay? Napag-create na po ako ng milyonaryo under sa akin. Okay? So, napakaganda kasi, alam nyo, itong mga tao na to, niyayabangan ko lang naman eh. Sabi ko, yayaman tayo dito. Hirap nga ako ng pagkain. Wala nga akong pambayad ng basta yayaman tayo dito. Buti na lang, nautok ko sila. Kung hindi sila nautok, iwan ko kung ano buhay nila. Yan. So ito, kapatid ko, ito yung hiniraman ko ng 500, si Armando. Ito yung in-invite ko una. Okay, payaman ka dyan, manghiram ka ng 500. Tama? So, kaklase ko to. Security guard ko sa bangko. Nag-escort din sa Armored. Alright? Yung isa naman, itong si Gisa, yung kwento nito, pumunta sa Manila para mag-aral ng nurse. Ito matindi. Gusto mag-aral ng nurse, takot sa dugo. Sabi ko, mag-network ka na lang. Okay? Wala kang dugo makikita dito. Dugong networker lang. Alright? Sabi ko sa kanya, 3 years from now, magiging milyonarya ka. Nangyari sa kanya. Yan. Alright? O ito naman, OFW to, si Ajiba Arabain. Sinundo ko to nung nakaraan lang sa airport. Umuwi to, yung income niya, 1.2 million. Right? At alam nyo, grade 4 lang ho yung natapos niya. 40 years na sa abroad. Nag-abroad siya 16 years old. Nung araw kasi, pwede dayain yung passport. Tama? Naniwala sa akin, buti na lang uto-uto, nauto ko, kumita ng malaki. Tama? Okay? Eto naman, gasoline boy. Yung isa naman, gasoline boy, kaya 12 lang din yung natapos. Okay? Kung ako dati mo kampadyaw, yan, mas dugyot sa akin. Di ba? Sabi nga nila, kung ano ka nagsimula, yan yung maakta mo eh. Tama? So kumita din ng milyon at siyempre, yung kasama ko, lagi kong kasama si Carlo. Yan, nagiging milyonaryo ko rin. Yan. Okay? Nadatnang, pumunta yan dito. Sabi ko, punta ka alas 10. Pinapahap ko yan eh. Alas 10, punta ka. Diyan sa SM nag-antay. Gumising ako alas 3 ng hapon. Sabi niya, scam to. Tulog ako, tawag na tawag eh. Tulog ako na time. So buti lang, di umuwi. Okay? Kumita ng milyon. Okay lang ba palakpakan natin? Right? Yan, ito si Armando. Yan kami itsura namin nagsimula. Okay? Napaka-ano namin, napaka-gwapo namin. Nakabili ng sasakyan. At this October, bibili ko ng Mustang yan. Right? Nakaka-excite, no? Imagine ninyo yung ganon. And then, ito naman, si Gisa. Estudyante, never been employed po yan. And then, kumita ng milyon. Ito si Ajima, sinundo ko sa airport. Tuwang-tuwa siya, Muslim mo yan. Okay? Tuwang-tuwa siya na sinundo ko siya. Sabi niya, totoo man to. Yan. Alright? And then, yan, yung kinita niya, iwan ko lang kung klaro niya eh. 1.2 million yung kinita niya bago siya umuwi. Tapos nag-withdraw, nag-ingkas. Ang laki ho ng bahay na pinagawa nito. Si Carlo po yung pinagawa sa Pasilla. Dahil po sa business natin. And then, ito naman si Arvin. Yan, itsura din ni Arvin, sabi ko eh. Di ba? Mas pogi ako nung nagsimula ko. At least bawing-bawing. Right? Yan si Carlo. Yan si Carlo. Poging-pogi yan. Tingnan niya sa likod, oh. Yan, pumugi na, di ba? Right? So, ito naman, mga bago kong pinaproject ngayon. Itong si Mary Joy, actually 300,000 na yung kinita nito, katutubong Aita. Nakita na kayo ng Aita? Yes. Matotoong Pilipino. Sila po yung matotoong Pilipino. Working student din dyan sa UP, dyan sa taas. Sabi ko, di ka yayaman dyan. Sama ka dito sa akin, yayaman ka.
Kumita na ako siya ng 300,000. Okay? Yan. So, di ba? Kung itsura pa nga lang, totoong Pilipino, kumita nga ikaw pa kaya? Tama ba? Right? So, ito naman, si CJ, ito kapatid to ni Carlo. Negative din to. Sumali dahil nagdala si Carlo ng motor doon sa Cavite. Okay? Kumita na din, ng 300,000 na din yan. Right? Ito yung mga pinapredict ko ngayon na magiging milyonaryo this year. Alright? So ito naman, si Alan from Zamboanga, kumita na din ng 295. Dating service pro. Okay? Ito naman, katutubong ay pa dito, kalahating milyon na yung kinita. This year, na yan. Okay? Ito naman, lechonero from Bohol. Kumita na din siya ng almost kalahating milyon. Tama, sino? Okay? Ito naman, Karwas Boy. Alam niyo yung kwento nito? Sabi ko, sige, PM ka dito. Nag-partial siya, 1,000. After 1 week, sabi niya, pwede ko makuhainin mo na yung 1,000. Palitan ko lang. Kinuha ulit. Tapos after 1 week, nag-partial ulit. Oo, ang tindi, kasi kinukulang. Ganun pala talaga pag Karwas Boy. Tama ba? So, eto na, nangyari sa akin. Top 2 po ako ng buong imuan. Okay. 2025. Sabi ko, ganun pala kasarap sa feeling, no? Tapos, habang kinikwento ko, na-realize ko na, ang layo na pala nung narating. Kasi bakit? Yung itsura ko dati, nagbabase talaga ako sa itsura ko. Alright? Kaya nagpasalamat ako, ganun itsura ko. Bakit? Wala akong maikwento sa inyo. Hindi naman, hindi nakaka-inspire yung gwapo na ako noon, tapos gwapo pa rin ngayon. Hindi. Mas maganda. Mas maganda yung may transformation. Alright? So, ito, first time kong makapasok sa top 26 ng AGG. Ang ganda, no? Okay? Sarap sa feeling. And then, alam niyo yun, yung top 26 ka na, nabunot ka pa ng Switzerland. Wow! Alam niyo ba, Switzerland, isa sa pinapangarap na ano yun? Pinapangarap na bansa. Yes. Tama? Sarap doon, Switzerland. Alright? Kaso nga lang, wala pang passport. Sino mag-travel? Gusto mag-travel? Yes. Gusto. Parang hindi kayo na-excite sa travel. Mahal ba? Right. So ito naman, binili ko yung first car ko, binili ko siya ng cash. Wow! Niregalo ko to sa sarili ko, 25th birthday. Okay? Kung di ako nagkamali, 25th birthday or 24, parang 24 ata. Okay? So sarap sa feeling kasi bakit? Sino lang ba naman ako before? And then ito pa pinakamalupit, bakit? Ako yung kauna-unahan nagkaroon ng sasakyan sa buong angka namin. Tama? Eh kung nakinig ako doon sa mga kapatid ko, nasabi niya, galing na ako dyan. Okay? Bakit ka sumali dyan? Scam yan, pyramiding yan, sinisira mo buhay mo. Kung nakinig ako sa kanila, ano buhay mo yan? Tama? Buti na lang, hindi ako nag-quit nung kasagsagan na, alam mo yun, dapang-dapak. Tama? Buti lang hindi ako nag-quit. Kasi kung nag-quit ako, ano buhay ko ngayon? Na-imagine nyo? Kaya kung nakaranas kayo ng nakaranas kayo ng parang nahihirapan ng S-Network, yung alam mo yung wala ka pang pira, yung nag-inquire sa buwisit pa, sinabihan kang scam. Alam mo yun, yung isa na nga lang nag-inquire, sinabihan ka pang pyramiding yan. Tama ba? Alright? So, ibig sabihin, yun yung nagpapaganda sa kwento. Tama? Kaya ituloy mo. Alright? So, ito maganda. Bakit? Yan, nakapag-travel ako, ito na. Nakaka-excite kasi bakit? Tuwang-tuwa ako, nakapunta ako ng Little Boracay. Alam niyo yung Little Boracay? Okay, sa Batangas lang yan. Alam niyo, di ba? Malapit lang naman yan dito eh. Pwede nga magbisikleta eh. Oh, pwede magbisikleta papunta doon. Pero pawis ka na pagdating doon. Okay? Akyatin eh. Pero ang kwento dito, bakit ko sinama sa slide ko? Simple lang. 2 taon mo akong empleyado. Trabaho ko Monday, Saturday, okay? So, ang bakante ko lang Sunday. Ito malupit. Hindi naman ako makapag-travel. Hindi naman ako makapag-gala. Kasi, instead naggagala ako ng Sunday, maglaba. Oh, okay? Maglaba na lang. Sino maglaba para sa akin? Tama? So, wala na. At, di ba? Wala din akong pera na pang-travel. At hindi ko din alam paano mag-travel. Bakit? Probinsyano ako eh. Tama ba? So, probinsyano. So, sobrang tuwang-tuwa ako kasi bakit? First time kong makasakay ng Inmax na sa dagat. Tawa, Inmax. Lakas pala tumakbo eh.
jet ski pala yan. Tapos first time ko nakakita ng saging sa dagat. Sabi niya, sakay kayo sir, bananapot. Ganyan pala yung bananapot. Saging. Tama ba? So sarap lang sa feeling, and then, ito nakapag 100 island. Isa sa, alam mo yun, basic lang to sa karamihan. Malamang at sa malamang nakapunta kayo dyan. Pero, magkaiba kasi yung kwento natin eh. Tama ba? Magkaiba yung kwento natin. Kasi bakit? Ako, probinsyano, neighbor ng Agala, pero dito sa EGG, nangyari sa akin. Okay? Kasama ko yung tail ko dyan. Nakapagpunta kami dyan sa 100 Island, Pangasinan. Right? O ito naman, bagyo, baliw na baliw ako. Sabi ko, may bagyo pala. Okay, wala namang pag-asa. Sabi nila, punta kami ng bagyo. Lugar pala yun, hindi pala literal na bagyo. Tama ba? Kasi wala nga akong alam eh. So nakapunta ako, sa sobrang tuwa ko, tumalon ako doon sa may Lion Head. Yan. Okay? So, doon ko din na-experience na grabe pala yung mga bahay doon. Kulay-kulay. Oo. Sarap sa feeling na makapag-travel, no? Tama ba? Oo. Yung alam mo yung pag nag-travel ka na, hindi ka nagmamadali. Nabubisit kasi ako doon sa nag-vacation ka nga. Tapos, di ba? Nagmamadali ka naman umuwi kasi kinabukasan may pasok. Tama ba? Tapos wala ng pira. Kailangan umuwi. Di ba? Pero dito sa business kasi natin, hindi kailangan gano'n. Hindi ka magmamadali kasi wala kang amo. Tama ba? At hindi ka magmamadali kasi bakit? May pira ka. Tama ba? Sino gusto yung ganung buhay? Yan. Okay? So ito naman, nakapunta naman tayo na, ito, trip-trip lang to. Walang planong balis. Yan o, nagmotor-motor kami na. Yan yung mga sniper namin. Tama ba? Kung baga pwede naman magkotse. Pero mas masarap yung magmotor. At least may option kisa naman sa wala. Tama ba? Yung option mo lang, ano, jeep tayo, bus. Okay, bus na lang, kaya aircon. Tama ba? Ito naman, libre ko ng company, travel sa Bohol. Okay? Doon ko napatunayan na ang takot nasa isip lang. Bakit? Sinubukan ko, mali yan. Sinubukan ko pong kinarga yung malaking ahas. Tinanong ko yung naghahawak sabi niya, sabi ko, gutom ba yan? Hindi sir, sabi niya, once a year lang kumakain yan. Sabi ko, kailan yan huling kumain? Last year. Ang laki niyan. Oh, nasa mga 20 kilos po yan. Yung ahas na yan. At alam niyo ba, yung travel namin doon sa Bohol, kasi first time ko sumakay ng ibon eh. Alam mo yung ibon? Nung lumilipad, aeroplano. Tama? Ignorante. Mula sa airport, pag take out ng aeroplano, yung ulo ko, nakaganon. Hanggang lumapag sa Bohol. Paglapag namin sa Bohol, yung ulo ko, nakaganon. Sa airplane. Alam mo yung ganon? Yung tipo first time nakasakay ng airplane. Tama? Ang sarap. Tama ba? Unforgettable yun eh. Uy, sabi ko, ang taas pala. Yung ulap, akala ko may, di ba? Akala ko may tubig. Hindi, usok lang pala. Isip ko, negative. Paano pag bumagsak? Andun tapat sa tapat sa Vulcan Mayor. Sabi ko, pag bumagsak to, patay tayo. Ganon pag first time. Yung first time, naalala ko ba yung first time? Yes! Sarap, no? Sarap sa feeling, no? O, ito matindi. Bakit? Nung travel namin doon ako na-amis. Nakita niyo, nagkape-kape ako doon sa doon niya sa kasi nasa 6th floor kami eh. Right? Nagkape. Mainit dyan eh. Pero sinadya ko magkape. Bakit ang sarap kasi talaga ng kape? Lalo na yung tanawin. Yan. Bakit? Ano ba yung tanawin doon? Iba't ibang lahi eh. Nakapagdat na kabra. Tapos, sa probinsya kasi namin, pag nakakita ka ng babae na hanggang dito lang yung suot, i-chismis na yan. Sabi ko, iba dito sa Bohol. Right? Naka-two-piece lang. Yan. Tama? Sarap sa feeling no? Tapos sa libro ko lang kasi nakita yung taksyer eh. Yung taksyer, sa libro ko lang nakita yan. Yung chocolate hills, sa libro ko lang din nakita yan. Sabi ko, thankful ako sa HUG. Bakit? Na-experience ko. Oh, ito matindi. Bakit? Pagdating namin doon, ang pagkain buffet. Hanggang sa pag-uwi namin buffet. Siyempre, sabi ko, kainin natin yung hindi natin natitikman. Sumakit yung panga ko pagkakain. Okay, pag-uwi ko dito, sakit ng panga. Tama ba? Sarap mag-travel sa EGG, marami pagkain, kunti tao. Tama? Dito, tama ba? Dami tao, kunti pagkain. Ha? Balik ka na
sobra. Pag wala sobra, huwag ka na bumalik. Tama ba? Alright? So ito naman, nag-Boracay kami. Kung kanina, nakapunta kami Little Boracay, ito itong Boracay na to. Okay? Ang suot ko dyan na shade, yung dark talaga. Oo. Dark talaga, bro. Bakit? Ang ganda ng tanawin. Alright? So, sumakay kami dyan ng parasiling. Nalula ako sa taas, sabi ko, ganito pala yung feeling kapag nag-iibon ka. Sumakay ka ba naman sa malaking saranggola? Tama ba? Sarap sa feeling, sino nakakasakay ng parasiling? Right? Sarap sa feeling pag sumakay ng ganun. Ako, baliw na baliw ako sa ganun eh. Gusto ko yung extreme eh. Gusto ko yung natatakot ako. Okay? Kasi pag hindi ako natatakot, hindi ako nag-challenge. Tapos, dati, kapag nakakita kami ng helicopter, sabay takbuhan eh. Alam mo yun? Nagtatakbuhan kami. Bakit? Ang mindset sa amin, pag may helicopter, nanghuli ng bata yan. Okay? Nagtatago kami. Ngayon, dahil sa EGG, ito ang maraming pumupunta mo ng Boracay. Pero kaunti lang yung gumagawa nito. Sumakay kami ng helicopter. Tama? Sarap sa feeling, no? Alright? Pinapalakpakan yan eh. Sumakay ng helicopter. Okay? So, alam mo yun, pag sumakay ka ng helicopter, ito mag-skydive. Okay? Sino gusto mag-skydive? Gusto niyo, no? Sabi ng partner ko, sabi, hindi ka takot matay. Sabi ko, pag mamatay ako sa skydive, at least, hindi na ako marireject. Tama? Hindi na ako marireject eh. Tama ba? Gusto ko yung extreme na buhay. Right? So ito naman nakapag-China kami. Okay? Ay, sarap sa feeling. Bakit? May kwento dito. Okay? Yung kwento dito napakaganda. Yung pang-last din namin doon sa China, kami na yung naghanap ng makainan. Okay? Alam mo yun? Hindi po kasi ako marunong mag-English eh. Ginamit ko na yung tinatago kong English. Yung English kinalabaw. English ako ng English sa waiter. Okay? Extra rice. Hindi talaga kami nagkaintindihan. Ang ginawa ko, kumuha ako ng 5 yuan, sabi ko, di kami nagkaintindihan. Tinuro ko, extra rice. Binigyan ako ng extra rice. Tama, masarap ng kwento. Tapos, ito matindi. Since na yung mga downline ko, alam mo yung sinaulo din, pag take-off namin doon sa China, pag pwede na mag-order, mag-order na kami. Doon na kami naglasingan sa aeroplano.